Mahalaga para sa akin yung pag-aaral dahil naniniwala po ako na ito yung mag-aawat sa amin sa kahirapan. Sa bawat pagbukas ng aklat, may pag-asang sumusilip. Kahit po pagod, patuloy pa rin sa pag-aaral. Sa ngayon, hindi na lang basta aral. Sa hirap ng buhay, kailangan mo na rin magtrabaho, lalo kung walang pribilehiyo. Ngayon, hindi lang po sa pisikal na trabaho may kita. Nandiyan na ang digital hustle tulad ng online selling, freelancing, at content creation. Sa tulong po ng cellphone ko at ng internet, kumikita na ako kahit nasa bahay lang. Hindi po ito madali, pero posible. Kailangan ng disiplina at tiyaga. Sa paggamit ng teknolohiya ngayon, hindi na siya para panglibangan na lang. Maaari rin tayong kumita ng pera kung gagamitin natin ito ng tama. Sa umaga, sa eskwelahan. Pero pagdating ng gabi, trabaho pa. Ganun talaga ang buhay, hirap. Pero kaya naman, kakayanin. Pero kahit po may sideline, hindi pa rin po namin nakakalimutan ang tunay na laban, ang edukasyon. Dahil naniniwala po ako na ang talino, sipag at diskarte, yan ang susi sa tagumpay. Kami po ang bagong mukha ng kabataan. Masipag, madiskarte, at matatag. Lagi itong nagsisimula sa isang tanong. Isang tahimik na sandali ng pagkamausisa. Sa harap ng isang screen, sa isang simpleng paghahanap. Dahil kung minsan, isang pindot lang ang kailangan upang mabuksan ang daigdig ng mga posibilidad. Sa bawat taong ating nasasalubong, naglalakad ng mabilis, puyat, nagtitipid, may dalang kwento ng sakripisyo. Sa panahong pinapasa ng marami ang bigat ng taas ng presyo at kulang na oportunidad, nananatiling buhay ang tanong. Kasya pa ba ang perang nasa ating bulsa at pitaka? Hello po, I am John Jalen Malak, currently 19 years old, and I am a part-time video editor for a YouTuber po, and I'm currently finishing my bachelor's degree in information technology. So hello, I am Maria Daniel C. Rivera. I'm 19 and I live in Kutkat, Pulilan, Bulacan. So yung digital hustle ko is nagbebenta ako ng mga crochet products at home. And nag-aaral pa ako. Ako si CJ, 20 years old, taga Malolos, Bulacan. Isa akong live seller. Hi, so my name is Marilu Patsy, but you can call me Patsy. I'm 29 and from Marilao, Bulacan. Currently, I am working at Lunchbox.io. So basically, we support online ordering platforms ng mga restaurants in the US. Ayon sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority noong 2024, tinatayang nasa 1.7 milyong Pilipino ang kasalukuyang nagtatrabaho sa pamamagitan ng mga online platforms. Kabilang dito ang mga freelancer, content creator, online service provider, delivery rider, at iba pa. Sa bawat 5 manggagawa, isa ay bahagi na ng tinatawag na gig economy. Ngunit,
hindi lamang sila ang bumubuo sa mundong ito ng digital na kabuhayan. Kasama rin dito ang libo-libong online sellers na araw-araw ay nakikipagsapalaran sa mga platform gaya ng Shopee, Lazada, TikTok Shop at Facebook Marketplace. Marami sa kanila ay dating may regular na trabaho, habang ang iba na may estudyante, ina ng tahanan o simpleng nagnanais ng dagdag na kita. Sa panahon ng pandemya hanggang sa inaharap, lalo silang dumami. Lumawak na ito sa larangan ng iba't ibang software development, data analysis at AI-related na serbisyo. Since it's a virtual job, I'm able to accomplish tasks at the comfort of my home, and yung oras ko hawak ko, and that's a huge plus for me. So I would consider it really comfortable. Ngayon kasi, mas pag nagla-live selling ako, mas hawak ko yung oras ko. Masasabi ko kung kailan ako magla-live selling, ganun, lalo na busy ako sa school, ayan, course natin. I will choose, of course, freelancing kaysa yung traditional employment. Primarily because of the comfort and the convenience that it gives in my life. Ngunit sa kabila ng kaginhawaan ng online setup, dala rin nito ang sariling pasanin. Si Mrs. Patsy, sa gitna ng mahalagang araw na ginugunita ng bawat Pilipino, ay patuloy na nasa harap ng computer. Nagtatrabaho habang ang mundo ay nagpapahinga. I need to do my own, like yung pagbabayad ko ng tax, pagbabayad ng mga voluntary government fees like yung Pag-ibig, PhilHealth, SSS, mga ganon. And I don't get the same benefit as yung mga traditional employees na nandito sa Pilipinas kasi yung boss ko is in the US, so I follow kung ano yung protocol sa US. I don't get paid during holidays ng Pilipinas. I work kapag Christmas and New Year kasi again, I follow yung schedule ng US. Samantala, isang hindi kaaya-ayang karanasan naman ang nangyayari kay Dan. Gayunpaman, siya ay nakaisip ng paraan upang matugunan ang tila buhol sa tuwid na sinulid ng kanyang hanap buhay. Unang beses kong gumawa ng bouquet, tapos ano siya very maliit lang siyang type of flower. So parang yung pinaka-packaging ko, maliit lang siya. So parang mga ganyan lang siguro, mga konti-konti lang yung taas. Parang expected nga ni client, malaki. Ang pinaka-in-order nga, yung maliit nga na flower na yun, paano ko palalakihin yung flower? Maliit nga yung in-order niya, 'di ba? Ngayon, nung dumating sa kanya, parang sabi niya bakit daw ganun kaliit, ganyan. Tapos pinag-usapan lang namin. Tapos ayun nga, na-settled naman. Tapos umorder siya ulit. So parang simula nun, pagka kunwari merong umu-order sa akin, nilalagyan ko na siya ng sizes para like hindi na siya masyadong misleading. Ganon. Nagbigay naman ng payo si Mrs. Patsy upang maiwasan ang mga scam o mga pangyayaring hindi inaasahan online. So, for someone na looking siguro online, ganyan, especially ngayon na ang dami at nagkalat yung mga nag-o-offer ng kunwari work opportunity, is do your research and do your homework. When I say do your homework, i-check mo yung company background, if meron kang kakilala or may mga friends ka who have heard that company or who have heard that kind of employment, pwede mong ding itanong, ganyan. Kasi ang daming scammers ngayon. So, just do your research. Huwag kang papatol agad just because nakita mo na ang daming dollars or malaki yung offer. Okay? So, ayun lang. If it's too good to be true, then it's not true. Hindi madali ang makipagsapalaran sa mundo na internet ang umiiral. Mula sa mga hamon na kinaharap ng mga digital hustlers, kailangan nila ng sagot sa mga suliraning ito. Kaya naman, ang mga na-interview ay mayroong pagkakapareho na isang solusyon upang matugunan ang ilang mga pagkukulang sa kanilang pagkayod, ang paggamit ng AI. Hindi na siya threat.
Actually, nakatulong pa nga siya kasi alam mo sa kanyang galing yung yung pangalan ko. Ang logo ko kasi, literal na word lang siya. Literal na kung ano yung name ng shop ko. Yun na yung logo ko. Tapos nilagyan ko lang siya ng background. Sa Canva ko lang siya in-edit. Hindi naman ako creative. So, medyo hindi siya engaging, kumbaga. Ang ginawa ko, since nauso yun sa ChatGPT, yung nag-create sila ng mga images. Nagpagawa ko ng logo. Tapos yung sinend ko yung picture ko, mismong profile picture ko. Tapos sinabi ko na baka ako pwede gawin yung logo na merong hulma sa face ko. Kaya yung logo ko ngayon, galing siya sa ChatGPT. So, for me, wala namang like inaka-help si AI sa pagpo-crochet ko kasi syempre kamay ko yon. Nakaka-help lang siya sa akin yung sa pagpo-post ko, ganyan. Tapos yung mga grammars, usually sa kanya ko pinapaayos kapag kunwari feel ko hindi naman, hindi catchy or hindi kaya engaging yung pinaka-post ko, sa kanya ko pinapaayos. Ang helpful ng AI, it's because, pwede kaming gumawa ng system wherein pag yung clients namin, may mga easy na tanong lang sila, pwedeng para siyang Wikipedia somehow na i-enter lang nila yung what do you call this? For example, may tanong sila about menu concerns, ganyan. Enter lang nila yun and then may lalabas na. Sa kabilang banda, naniniwala si Janelle na hindi dapat gaanong dumepende sa artipisyal na intelihensya. Bagus, mas makabubuti raw sa kanya na maniwala na lang sa kanyang sariling kakayahan. I'm a firm believer that AI should never be used for art. And lalo yung mga AI generative designs, photos, anything that's generated by AI is, I strictly will not allow myself to use those. So mostly sa part ng video editing and graphic design, mostly hindi naman naapektuhan. As it was before, ganun pa rin naman ngayon. At sa pamamagitan ng kanilang angking kakayahan, pagpupursigi at kasipagan, ang kita o sweldo sa likod ng screen ang nagsisilbing panghanap buhay ng mga na-interview. Ibinahagi nila kung paano ba nila pinabudget ang perang nakukuha nila bilang digital hustlers. And what we do is, hinahati ko yung sahod ko. So for example, sumahod ako ng let's say 20,000. So for 15 days, yun, yung 10,000 lang. And then yung the remaining 10,000 is for the next cut-off naman siya. Napupunta lang rin sa mga daily expenses mo, pambawas sa daily expenses ko na ginagamit sa araw-araw. And then yung the rest, yung mga natitira, savings natitira, I try to build them up and invest more on my tools, lalo sa mga ginagamit ko sa mga with my editing. Bilang gabay sa mga nagnanais tahakin ang parehong landas, nagpaabot ng payo ang mga veterano sa digital hustle, mga paalala, aral at inspirasyon para sa mga susunod na susubok. I-match natin kung ano yung skill sets and yung based doon sa portfolio mo, kung ano ba talaga yung mga na-accomplish mo na before, ganyan. And don't include anything in your CV na hindi mo naman talaga kayang gawin. And in terms of pricing naman, kung entry level ka, tanggapin mo muna yung entry level. Just build up hanggang sa mabuo mo yung sarili mo. Sa likod ng bawat pindot, may desisyong hinahabol. Sa bawat proyektong bago, may takot na tinatabon. At sa bawat bayad na dumarating, kahit minsan ay mumunting tulong, may panibagong pag-asang sa puso'y muling sumusulong. Ganito ang mundo ng mga digital hustler. Tahimik man, pero pusong palaban. Sa likod ng screen, may kwento ng pangarap na hindi matatawaran.